investment firm po ay nagkasundo na isulong po itong Green Summer Project na naglalayong maibalik ang 120,000 na ektarya ng nasirang rainforest dyan po sa Samar Island Nature o Natural Park. Kaugnay po niyan, makakausap po natin si Attorney Ray Thomas Cabigting. Siya po ang DNR Assistant Director of the Forest Management Bureau. Magandang umaga po. Director Cabigting, si Xander po ito at si Angel. Good morning, Attorney. Magandang umaga, Xander. Magandang umaga, Angel. Tsaka magandang umaga rin sa mga nakikinig tsaka nanonood sa programa ninyo. Apo, Attorney, una ho sa lahat yung tanong po namin kanina, bakit po kailangan ng restoration dito po sa Samar Island Natural Park? Ano ho yung nangyari in the past kaya po kailangan pong i-restore yung kagubatan? So napaka-importante nitong restoration ng Samar Island Natural Park, Xander, sa dalawang dahilan. No? Number one, ito yung pinakamalaki nating terrestrial national park sa bansa. Ibig sabihin, ito yung pinakamalaki nating national park or protected area na makikita sa lupa. Pangalawa naman, ito yung merong pinakamahaba na old growth forest dito sa Pilipinas natin. So, series of things that happened during the time even before it was declared as a protected area in 2003. Of course, meron tayong mga logging activities in the past, in the 50s, 60s, and 70s. And then we also have migration of people who are living in the park, introduction of agricultural activities also. So ito mga patong-patong na dahilan na to led to some sustainable practices, and that's what we want to address now para rin sa mga kababayan natin sa Samar at sa mga karatig na probinsya, because it will help boost the ecological integrity not only of the park but the whole province of Samar as well. Attorney, kailan po mag-i-start yung forest restoration dyan po sa Samar? So prior dun sa signing na ginawa namin nung Martes, Angel, actually may 2 years na kaming feasibility study na ginagawa. Tinesting namin ano ba yung mga species ng endemic, ano ba yung mga endemic species natin na tutubo at gaano kabilis yung tubo nila. Tapos yung major activities natin, magsisimula na tayo as soon as possible dapat. Meron tayong tinatawag na Comprehensive Development Management Plan na ginawa natin. Ito yung ating plano for 25 years na dapat nating sundin, at this year makakapagsimula na tayo. Na pwede pa tayo humabol sa pagtatanim ngayon, no, dahil tag-ulan pa naman. Kaya lang kasi naghahanda rin kami doon sa paparating na El Nino. So tinitingnan natin kung kung sources ng tubig, yung mga magpapatrol ng mga tao para hindi mamatay yung mga itatanim nating seedlings, ay nakahanda na bago yung massive na first year implementation natin. Opo, 120,000 hectares po, ganun po kalaki? Opo, Yes. ilang taon ho yan bubunuin kaya? Yung partnership na ginawa natin is good for 25 years, Xander. And if yung company or yung partner natin would follow all the terms and conditions of the contract and the agreement at saka yung mga environmental laws natin, it will be renewable for another 25 years. Dun sa first, siguro pag nagsimula na ang tanim natin ngayon, mga after 15 to 20 years makakakita na tayo ng mga results. I know matagal, pero matagal po talaga ang forest rehabilitation at restoration, especially dito sa bansa natin kasi we're a tropical country. So there are really a lot of factors that would affect the growth of a tree. It's hindi yan simple na magtatanim ka, tutubo, hayaan mo lang. Marami tayong mga factors na kailangan bantayan. So yun yung investment horizon natin, no? 25 years plus another 25 years. So 50 years ang ating bubunuin na taon, Xander saka Angel. Attorney, I'm just curious, bakit po Samar? Kasi sa Pilipinas po, ang daming mga kabundukan, ang nasira, nilapastangan, di ba? Andyan illegal quarrying, illegal mining. Bakit po Samar ang napili? Hindi naman siya, well, ang Samar Island Natural Park, again, ay isa sa ang pinakamalaki nating terrestrial national park dito sa Pilipinas. At yun nga kasi, meron pa rin siyang
natitira or identified na pinakamahaba na contiguous old growth forest dito sa bansa natin. But we're not saying that we're stopping with Samar. Patuloy po ang DNR na naghahanap ng mga interested investors and partners para po sa iba naman natin mga lugar tulad ng Sierra Madre, mas malapit po sa atin dito sa Luzon. Sierra Madre, meron po tayong mga Cagayan Valley, meron din po tayo sa Mindanao, marami rin po mga ecologically important areas yan. Pinakita lang po natin, Angel at saka Xander, na this type of partnership can work and will work if only all the people that are supposed to be involved get together. So hopefully hindi huli ang summer pero simula lang ito ng magagandang mga activities between the private and the public sector. Opo. Kung ito po ay private-public partnership, meron ho bang ginugol ang pamahalaan? At kung meron po, magkano po? Sa setup na ganito, Xander, walang at no cost to the government. Ang meron lang tayo dyan ay yung access to the area kasi public land yan. So kailangan ng DNR payagan yung korporasyon na maka-access dun sa lugar. Aside from that, any financial counterparts or investments from the DNR, wala. Tinutulungan lang natin sila when it comes to technical and also operational assistance. Sir, dito po ba sa proyekto na ito ay magkakaroon po ng tsansa na magkaroon ng kabuhayan, yung mga residente na nakatira po dyan? Yes, meron tayong mga direct jobs that we want to create, Angel. We are looking at thousands of jobs na makikreate, lalo na yung mga tao nakatira na mismo sa Samar. Meron tayong seedling production na nasimulan na rin natin. Meron tayong nursery management, meron tayong planting mismo, yung pagtatanim, site preparation, monitoring and protection. Lahat yan ay direct jobs. At dahil nagkikreate tayo ng direct jobs, nagkikreate din tayo ng mga indirect jobs doon sa mga trabaho na yun. Dahil kailangan natin na mapagkukuhanan ng mga polyethylene bags, for example. Kailangan natin mapagkukuhanan ng mga pataba. At kailangan natin na mapagkukuhanan ng mga tao na mag-monitor nga. So, hindi lang direct jobs yung mababantayan dito, pero yung mga indirect jobs din. And that is a good sign of a working economic model if we can create those for the province of Samar. Opo, binanggit nyo rin po kanina na dahil po sa paninirahan po ng ilan nating mga kababayan dyan dun sa forest park, nasira po yung ating kagubatan. Yun ho bang mga informal settlers, meron ho bang ma-relocate? No, wala. Wala. I wouldn't say that the migration was the main part. Was the main cause of the deforestation. It's a large area, Xander. It's 330,000 hectares at hindi lahat ay occupied. So there are a few communities living there. Pero wala tayong i-relocate. Lahat yan ay magiging partner natin because these people depend on the forest for not only for their living spaces but also for their livelihood. So hindi wala tayo aalisin na tao. Lahat sila kasama natin. At actually ngayon may mga nakakasama na tayo ng mga community members during the feasibility study na gumawa ng ating mga gustong gawin dyan sa Samar. Sir, meron po ba tayong gagawing monitoring from the part ng DNR para masubaybayan po natin kung mag-uumpisa po ito, kung right on track at matatapos po sa itinatak ng petsa? Yes, medyo rigorous yung monitoring and reporting requirements for this project because not only the DNR would monitor and ask for the reports, but also the third-party auditor who will issue the carbon credits doon sa corporation. So parang dalawang level yung reporting and monitoring na mangyayari. Pero ang maganda rin dito is that it will be transparent because ganoon ang forest carbon project. It needs to be transparent and accountability has to be traced back to the project developer and the project proponent. So makakaasa po kayo na hindi lamang po, in this case, hindi lamang po DNR magbabantay ng proyekto, kundi pati yung third-party validator po at auditor na kukunin ng project
para po mag-issue ng carbon credits nila. Nabanggit mo sir yung carbon credits, carbon project. Ano po ba ito? Makakatulong po ba ito, attorney, sa paglaban po sa climate change? Yes, ang carbon credits, ang forest carbon projects, ang ibig sabihin niyan, Angel, is that ang isang gubat, papangalagaan natin at papayabungin natin, papalaguin natin para lumakas ang kanyang pag-absorb ng carbon dioxide. At yung absorption na yun ng kanyang carbon dioxide ay nabibigyan ng carbon credits or ebidensya kung gaano karaming carbon dioxide ng kanyang na-absorb. At pwede mo itong i-trade or ibenta or i-transfer sa mga ibang kumpanya na nangangailangan na i-offset yung kanilang mga carbon emissions. So, hindi lamang makakatulong sa climate change, makakatulong sa kabuhayan ng mga tao sa Samar. Opo, and siguro po pati dun sa ating paglaban din po sa mga natural calamities, especially ang Samar po, nakatapat sa karagatang Pasipiko at unang ho silang tinatamaan ng mga bagyo. Yes. Aside from that, Xander, no, matutulungan din tayo i-rehabilitate ang groundwater natin because ang mga puno ang nagre-regulate ng ating groundwater, yung aquifers natin. So yung sources natin ng groundwater ma-rehabilitate, magkakaroon tayo ng flood mitigation, increased flood mitigation aspect ng Samar Island Natural Park kasi trees are the best flood control infrastructure there is. And pangatlo dyan is that yung klima or yung temperature sa Samar Island Natural Park and hopefully in the nearby municipalities also and towns will be regulated also because forests regulate microclimates and create microclimates also. Kaya mas malamig sa ilalim ng puno compared sa walang puno dahil sa microclimate na ginagawa ng mga pagubatan. Alright, attorney, siguro mensahe na lamang po ng DNR sa publiko hinggil po sa kahalagahan sa pangangalaga sa ating mga kagubatan. So maraming pong salamat sa lahat ng mga sumuporta sa amin sa project na ito at susuporta po. Ang DNR po at ang Forest Management Bureau po ay katulong ninyo sa pagdagdag at paglagay ng mga proyekto na to sa mga gubat natin dito sa Pilipinas. Napakamahalaga po dahil hindi lamang po pagtatanim or pagkakaroon ng puno ang naidudulot ng reforestation at forest rehabilitation, kundi po tulong din sa tubig, tulong sa pagkain at tulong din po sa kabuhayan ng ating mga kababayan. So maraming salamat Angel and Xander for inviting me to your show. Maraming salamat din po sa FMB at sa DNR. Thank you po, Attorney Thank Kabigting. you, attorney. Thank you so much. Thank you. Nakausap po natin si Attorney Ray Thomas Kabigting. Siya po ang